Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po ating inyong lingkod, Fenny Codemus. At siyempre kasama natin ang aking idol, walang iba kundi si Idol Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora! Yes, good afternoon. Hello, my It's a idol. particular joy. Masaya ang Okay. programang to kasi marami tayong nami-meet Yes po. at nakakadaupalad at nagpapaliwanag kanilang mga ginagawa. Yes. Kasi ang bisita naman natin hindi lang tawag ko, hindi lang basta-basta. Mga may sinasabi sa larangan ng politika, sa larangan ng paglilingkod sa bayan. Okay. Kaya welcome natin ang ating Okay. panahon ngayon. At syempre, alam mo, Ma'am Cora, dito, hindi tayo kumukuha ng mga fake. Di ba? Totoo yan, di ba? Kita mo naman yung mga kinakausap natin dito, di ba? Kung hindi OFW yan, mga representante ng mga OFW, di ba? Well, anyways, ang ating makakausap ngayon, walang iba kung hindi ang ating congressman din to, ha? Ng isang partido, isang party list. Congressman Salo. Kong, magandang araw. Magandang araw sa iyo, Ma'am Fe. Magandang araw po din po sa aking idol sa paglilingkod, si Secretary Corazon Alma de Leon. Wow, Matagal ko kompleto. na po itong. Finally, nabit ko po kayo not in person, pero via Zoom. Alam po ninyo, ever since na malit pa po ako, estudyante pa po ako, hinahangaan ko na po kayo sa paglilingkod, Secretary. At syempre, Thank you. sa po ng mga kabayan po natin sa loob at labas ng Pilipinas, maraming salamat sa opportunity na makasama ko po kayo sa araw po na ito dito po sa Kakampi. Yan. O, pumasok na mga taga, Kuwait. Anong oras ba sa Kuwait ngayon? Parang maaga pa no? Maaga pa. Maaga pa Opo. ngayon sa Kuwait. Ahead po tayo ng 5 hours, I think. Oo. Yun. So, early morning pa. Maaga pa sa kanila. Alas 7. Alas 7 o 7 o'clock sa kanila. Well, of course, mamaya pag-usapan natin, Ma'am Cora, ang aking idol, ay ano nga ba ang nangyaring bisita ni Kong Salo sa Kuwait. Saan ka pa nang galing bukod sa Kuwait? Alam ko meron pa isa eh. Galing po ako ng Dubai, UAE, tapos dumiretso po ng Kuwait din, Qatar. Yun. Marami tayong community sa Qatar. Okay, pero dito this time, tatanungin natin, kasi nung nakaraan, kinausap ko na to Ma'am Cora, na-interview ko na dito eh. Kaya lang nabitin sila kasi hindi natin napag-usapan. Ano ba ang Kabayan Party List? Yan ang pag-usapan natin, Ma'am Cora. Ikaw na magsimula, Ma'am Cora. Yeah. Well, unang-una, ano ba yung adhikain ng kabayan? Kasi pag narinig kong kabayan, naisip ko si Noli de Castro. Number 2, yung mga hotel, na Kabayan Hotel. The word itself generated feeling na wherever you are, pagkabayan mo, taga Pilipinas, kahit na 10 taon, 20 taon na sa abroad, kabayan pa rin sapagkat ang roots galing sa Pilipinas. Ganun ba? Tama ba yun? Tama po kayo ng Secretary. Actually, ito pong Kabayan Party List, sinatagpo ng niyo pong lingkod dito sometime 2009. Kasalukuyan po akong undersecretary noon sa Malacanang kay dating Pangulong Gloria Arroyo. So, kasama po tayo sa pinadala po sa Geneva, Switzerland on the rights of migrant workers. Kaya Okay. doon ko po naisip na itatag at ipangalan po ng kabayan. Sapagkat alam po natin, yung word kabayan, pag lumabas po tayo ng bansa po natin, it's a word or a term of endearment sa kapwa Yes. Pilipino po natin. The moment binanggit po yan na kabayan yan, alam mo na kagad, kapwa Pilipino po yan. At Yes. iba po talaga yung pakiramdam. Iba po yung may connection po kayo kagad kapag sinabi mong kabayan. So, yun ko po, pinangalan po yon dahil isa sa pangunahin po na
advokasya o core advocacies po ng Kabayan Party List ay rights of the migrant workers. 5 po actually ang core advocacies po namin. Kalusugan, so kabayan ka for kalusugan, ba for pabahay, yan for kabuhayan, plus 2, kabayan plus 2, edukasyon and OFW concerns. At sa lahat po ng mga ito, may mga sinulong o sinusulong na patuloy yung Kabayan Party List. For example, when it comes to universal sa health, kami po yung pangunahin po talaga na nagsulong ng universal healthcare. Ang ibig sabihin po nito, lahat po ng Pilipino covered po ng PhilHealth regardless kung nagbayad po yan o hindi. Nakahiwalay po yung pagbabayad doon sa availment po ng benefits provided for by PhilHealth. Ang tanging kailangan mo lang doon, patunayan na Pilipino ka. Kapag Pilipino ka, then you would be entitled to all the benefits provided for under PhilHealth. Pagdating po sa pabahay, yung Department of Housing po natin, isa rin po tayo sa pangunahin na nagsulong po noon. Kasi isa po ito sa core advocacies po natin. Pati yung ngayon, ongoing pa rin for 3 terms now. Kasi pangatlong termino ko na po ito, yung on-site in city within city resettlement. Tayo rin po ang patuloy na nanawagan para talaga isulong po ito. Pagdating po sa kabuhayan, marami rin po tayong sinulong. Nandyan po yung Department of Fisheries and Aquatic Resources na tayong isa sa pangunahin na nagsusulong po nito. But at the same time, may bago po tayong batas, yung Salt Industry Development Act. Alam po ninyo, kamuntikan na pong ma-wipe out yung industriya ng asin sa Pilipinas. Ngayon, natutuwa po tayo, may batas na po tayo niyan at simula po nung umpisahan po natin yan, unti-unti na pong tumaas po yung production po ng asin natin. Yes. What used to be only 7%. Ngayon, nung huli naming early of this year, ang sabi po sa akin, mga 10% tumaas po yung salt production. Ngayon, nitong huli pong pag-usap po namin kasi ongoing po yung workshop na ginagawa po ng BIFAR at kasama po tayo roon na imbitahan, umaabot na raw po ng 15 to 20% yung local production. So, unti-unti po itong lumalakas, dumadami at nagkakaroon po ng opportunities doon sa mga kababayan po natin na mga dating nawalan po ng trabaho na mga mag-asin. Ngayon din, pagdating po sa edukasyon, kasama po tayo doon sa nagsulong ng Universal Access to Quality Education. Then ngayon, yung sa sinusulong po natin, tinatawag po natin na IGASPE kasi unti-unti pong nawawala lahat po ng mga private schools po natin. Dahil naglilipatan po Public sila school. sa public schools. Pero sinasabi po natin, hindi naman maganda na mawawala po yung private school kasi yung complementary education. But at the same time, ang sinasabi po natin, Secretary and Ma'am Fe, pareho po yan sa health yung education. Ang output po niyan, o outcome po niyan is educated citizenry. So it's regardless kung saan nag-aral po yung bata, kung nag-aral po yan ng sa government school, public school, sa private school, at the end of the day, ang outcome natin supposed to be educated citizenry. So dapat may participation yung gobyerno, kahit na nag-aral po yan sa pribadong eskwelahan. So ito po yung sinusulong po natin na mas lalo pang palakihin o palawakin po yung subsidiya na ibinibigay po ng ating gobyerno sa mga private schools. And of course, nandyan po yung sa rights of the migrant workers. So tayo po yung marami po tayong mga panukalang batas po dyan, yung Department of Migrant Workers. Kasama po talaga tayo dyan sa nagsulong po niyan na batas. Kaya mayroon po tayong Department of Migrant Workers po ngayon na tumututok po sa kapakanan at karapatan po ng mga OFWs natin. And of course, may bago po tayong sinusulong, yung Magna Carta of Migrant Workers, then land-based. Then ongoing din po yung Magna Carta of Filipino Seafarers. Yun, malapit-lapit na po yun na maging batas. Ang focus naman po talaga noon ay masigurado na dekalidad at competitive yung mga seafarers po natin. Yung mga rights nila ay talagang nababantayan at isang Biblian, parang ito na yung maging Biblia po nila. Na kapag sinabi, seafarer ako, makikita na po nila kagad doon. Ano po ba yung mga karapatan ko dyan? Ano pa yung dapat na ibigay po sa akin ng pamahalaan at the same time, yung mga iba't ibang stakeholders, not only from the government, kundi yung pribadong sektor, yung mga may papel po sa pagsisigurado na dapat ay competitive sila, may bibigay po yung karapatan po nila, ay naka-outline po dito sa panukalang batas po nito. Siyempre, ako interesado sa background mo. Sabi mo, taga-Pangasinan ka. So, saan ka nag-aral ng elementary, high school at college? Para I can put you, nakalagay sa likod mo dyan, best lawyer.
paano naging best lawyer si Ron P. Salo? Maraming Sige. salamat po. Nag-aral po ako sa isang barangay po sa Binmaley. Pangalan po niya, it's a barangay Ovario School, Linok May Elementary community School. kami dyan sa Binabati Binmaley. ko lahat ng mga guro ko po doon. Binmali, yeah. May Opo. social worker akong kilala doon sa Binmali. Oh, and then Mayroon po kayo, next, social worker, opo. Sa Binmaley po. Bernadette yata pangalan, Bernardita. Ewan ko. Baka na-meet ko po siya, ma'am. Oo. Binmaley. Then, nung high school po, doon po ako nag-aral sa Binmaley Catholic High School. So, doon po sa bayan. Private. Oo. Opo. SVD. Then, from there, nag-aral po ako sa UP. Kumuha po ako ng psychology. Then, nag-aral po tayo sa UP ulit ng abogasiya. Then, nag-masters po tayo ng international law sa London. Then, nag-doctorate po ako in education sa Development Academy of the Philippines na dati po kayo na chairperson po ng Yes. DAP. So, nag-doctorate po ako doon, ma'am. Then, best lawyer, nakasulat po dyan dahil nagturo po ako previously saglit sa UP College of Law, ang De La Salle College of Law. Bigay po yan ng mga estudyante ko po sa UP College of Law nung nagturo po ako. Yeah, galing, galing. Ang galing, kung makaaral na lang. Nagko-connect ako, no? Kasi, dahil ako nasa Board of Trustees ng, ng De La Salle University. Kaya Nagturo rin po natutuwa ako doon, ma'am, sa Oo nga eh. College of Law. Pero nung later on, before I became a congressman, nagtuturo po ako doon. Then later, mga 2 years pa after, pero late after that, hindi ko na po But nakayanan. you have a family. Opo, ma'am. Oo. Parang walang Kasi sa mukha, no? importante yun eh. Yes, Importante yes, yun oo. na may pamilya, susulong. And I want to see you in Congress, in the Senate, and hopefully to become president. Maraming salamat po, ma'am. So, maraming salamat po doon sa Batang-bata. malayo po yung vision po ninyo, ma'am. Hindi, Ah, wag mo sabihin malayo. Importante na all the work that you're doing will be recognized. Kasi pag hindi nalalaman ng mga tao ang inyong nagawa, sa aking palagay, mahalaga na may pakita mo ano yung kaalaman mo. Ang mga tao magsasabi sa'yo, hindi ikaw magsasabi sa kanila. Ay, Yes, oo, tama. kasi tama. we all need to be dreamers. Alam mo, dream big dreams. For the dreams of today will be realities of tomorrow. Wherever. Congressman, senator, naging Bata pa undersecretary kasi ka siya na. eh. Di ba, Ma'am Cora? Bata Maraming pa salamat, siya. ma'am. I'm really inspired doon sa mga sinabi po ninyo. And Yes. we'll I do will our best to continue really to work harder. inspire you. I will continue to be an important person. I will be 83 years old, August 6. Ang feast Happy na yun, advance, happy birthday, ma'am. transfiguration yon. Every day you need to be transfigured. Kaya si Fetin transfigure ako dahil sinama ako sa programa. Kasi sabi niya, idol niya ako. Paano ako magiging idol? I never married. I am not, tama yung sabi mo private school or government school dahil nag-graduate ako sa Maryknoll dahil hindi makabayad sa St. Paul. So, kita mo yung connection. Poverty makes you dream better, work better. And then, may scholarship ako sa Maryknoll. Di ko tinanggap dahil gusto kong mag-aral ng social work sa UP. Pareho tayong UP. Kaya, sabi ko, mahalaga na linangin natin ang kaalaman natin para makatulong sa mas nakararami. And you are the right person. Kaya, pagsasaluhan natin yung ambisyon na yan na maging presidente ka someday. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Walang- And I'll be honest with you, marami na pong nagsasabi po sa akin yan. But the realities is, of course, kailangan mo maging celebrity sa Pilipinas or you must really be awash with cash. Which as of the moment we don't have. Ang meron lang po talaga tayo ngayon, ma'am, ay yung marubdob na pagnanais po natin na makapaglingkod at malalim at napananampalataya sa ating Diyos. No, kaya nga, as Kabayan Party List, that is the springboard to become sa Congress, sa Senate. Bata ka pa, sabi mo, ano pa lang, isipin mo na lang na ang mga presidente sa abroad, mga matatanda, di ba? Sa India, saksakan ng tanda ang mga namumuno doon. Bakit? May wisdom na sila, may pinagdaanan na sila. Kasi minsan pag naikpot natin bata, akala natin mahirap ang bata.
kulang pa ang experience sa mga tunay na mga Kaya, pinagdaanan. so Ma'am Cora, sa tingin mo sa ngayon, ano pa uli ang gagawin nito? Oh, tapos nakatatlong term na siya di ba? Hindi, graduate na siya. Dapat pumunta na sa Kongreso kasi ang party list stepping stone. So, kung ano man sa Pangasinan ay maging congressman, maging senador, or even ako, ang dream ko, isang gobernador maging pangulo. Di ba? Gobernador. Kasi you can run a province, you can run a Anyway, patuloy na natin yung kwentuhan tungkol sa Saudi Arabia. Kasi, kaya naman tayo merong mga migrant workers, kulang na kulang ang trabaho sa Pilipinas. Opo. Kasi, ang feeling nila, ang answer sa kanilang kahirapan abroad, mali yun Dapat, yung kakayahan mo magamit abroad para kumita, makabalik at magamit sa Pilipinas. Yun. Opo. Sige. Secretary, I completely agree with you. Of course, ito po yung advocacy po natin, yung promotion and protection ng rights po nila. Pero paulit-ulit nating sinasabi na hindi po talaga ito yung tugon doon sa pangailangan. Kasi yung social cost masyadong mataas. Correct. Of course, umuunlad po yung ibang bansa gamit po yung talino at skills ng mga kababayan Pilipino, po natin. But they're not able to, quote-unquote, help in a sense, yung hindi natin na ma-maximize yung skills and talino po nila. Kasi, of course, iba yung pinagtatrabahuan po nila, then ipapadala na lang po rito yung pera, pero walang corresponding goods po yun. Puro pera yung pumapasok. Kaya, mas mataas din po yung kalalabasan ng presyo. Kasi, walang product walang service na nirender po sa Pilipinas, except yung pumasok po yung pera. So, of course, ang kailangan po talaga natin ay magkaroon po ng mas maraming opportunities po sa Pilipinas. But at the same time po, Secretary, ito po yung palagi kong sinasabi kahit sa pag-ikot ko po Nagkaroon po kasi ng mindset yung mga Pilipino na ang hinahanap po palagi natin ay pera. Employment opportunities. Correct. Employment. Kailangan makapagtrabaho po ako. So, hindi po nagkakaroon po ng kaisipan na yung trabaho, ito po lang yan doon sa resulta ng kapag nag-create ka ng opportunities. For example, if you create a business, ang kaakibat po noon ay trabaho. Kaya lang, ang hinahanap po palagi natin, ako yung magtatrabaho. Yes. So, nakatuon palagi po tayo doon. Kaya, actually, may panukala po akong batas po, Secretary. Ang title po nito is Transforming the Paradigm ng Basic Education. Kasi, yung education po natin sa ngayon, nakaangkla doon sa pananaw na i-develop po yung skills niya para maging competitive siya as a worker. Yes. Hindi siya, kundi dapat ang mindset, i-develop natin first as critical thinking. I call it the 3 C's of education, which I developed this when I was taking my doctorate in education. So, 3 C's. The first, simple lang po. First is critical thinking. We develop the capacity. Tayo po, Ma'am Secretary, sa UP, palagi nating in-stress po yan Dapat critical thinker yung isang bata. But at the same time, mas sinasabi po natin, yan yung mark ng isang UP student. Ang sinasabi ko naman, if that's so important, why should it be limited to only UP students? That should be the standard of all students. Na pag gumraduate yan, dapat critical thinker yan. Pangalawa is a CC, competency. Dapat may competent ka at something. Pansin po natin, nakagraduate po sila ngayon, nakamuha ng anong kurso, pero pag nagtrabaho po sila, tinatanong din, what are you competent at? Walang mabanggit, walang masabi. Di po ba? So dapat nakaangkla po yun competency. The development of the head, development of the hand, and the development of the heart. The C, its character. Kasi dyan po umiinog po kaya nga katulad mo, dapat nagtuturo. Kasi you can influence more people. Kahit sabihin mo lecturer, mahalaga yun, no? Ako nga kinuha ako na mag-head ng School of Social Work sa pamantasan ng Muntinlupa. Ngayon sabi ko, ang tanda ko na ikukunin kasi daw gagawin akong head. O sige, para magturo sa mga nagtuturo. Dahil pag tumigil ka sa hindi ka na nagbabasa, hindi ka na, walang mangyayari sa'yo. Kaya si Fe,
nakatutok naman sa mga tao. Kaya maganda yung partnership namin long before dahil nakita niya na interesado ko sa development ng mga Pilipino. Hindi ako happy na mga Pilipino ay gusto Lumalabas. yumaman kaya mag-abroad. Kasi pag iniisip mo yaman, pera lang yung pera-pera. Pero nakatulong ka ba sa bayan mo kahit may pera ka, di ba? So, Opo, Secretary. ganon. Attorney, may Pero ikaw nagtatanong. ang bida ngayon. Taga-Montino pa po ako, ma'am. So, malapit lang po kami doon sa pinupuntahan po niyo ni school. So, merong isang nagtatanong sa atin dito dahil naka 3-term ka na. Attorney Ron at Congressman pa. Anong mangyayari sa susunod? Ayan po, tanong po sa atin yan. Ang sarap ng tawa niya. Kasi sabi ni Ma'am Cora, pwede kang maging governor, pwede kang maging representative na ng buong bayan mo dun sa Pangasinan. Parang ganon. Hindi, kasi ang representative, certain district. Oh, dun sa distrito mo. Pero daw? step by step yan. Kaya nakita ko, tama naman siya. Kailangan may jump. Kasi katulad ni Mayor ng Manila, magaling siya. Pero karaka-raka ay napunta biging presidente. Hindi talaga pwede yun. Masyadong talon. Para kang tumatalon, yung pala ang tatalunan mo malalim na bundok. Kaya hindi walang nangyari. Oo. So, Kailangan po. Kong, Step by attorney, step. ano daw? Basta gusto ko nilang tanungin kung ano na ang mangyayari. Mga taga Pangasinan to, ha? Sa ngayon, Attorney. wala Wala pa. masyado, except, of course, kasi yung congressman po sa party list, regardless kung district representative ka o party list congressman, pareho lang po yun. So, nag-apply Yes. po yung 3-term rule. So, nandun pa rin po yun. So, hindi po ako pwedeng tumakbo. So you will finish the third term. Opo, The third term. Kano natapos mo? next year. Next year. O, sige. Opo. Pag-uusap tayo para saan ka pupunta, ha? Dahil kailangan may masuportahan tayo na talagang Oo. Yung tutulong. Whether champion, di ba? kongresista na regular Hindi o po kaya pwede po yun. Bawal po yun, ma'am. So, ibang position kung sakasakali. Ano Yes, nga daw yes. yun ang gusto nila Mayor. malaman? Mayor? Hindi po. Ayaw. Pinag-prepare pa po natin. Pero sa ngayon, ang papalit po Piniprepare kasi mo. sa akin, opo, yung wife ko rin po. So, Okay. Tuturuan mo siya, no? opo, at the same time, doon sa grupo po ng Kabayan Party List, kasi marami-rami naman po kami dito. So, yun po yung tutok po sa ngayon. okay. The same time, marami pa naman pong gagawin. May It will come, but business. you continue to teach. I Baka suggest to po, be a yes, lecturer. po, Secretary, babalikan ko po yung pagtuturo. Kasi Yes. maganda yung sinabi niya, no? Ngayon, naisip ko na yun kasi ako lagi sabi ko, gusto ko trabaho kasi kailangan ko ng pera. Nakakuha ko ng lesson sa pag-uusap yung dalawang parehong taga-UP. Hindi. Hindi pera Trabaho. darating, Pero ang ibig sabihin, ang interest ay makapag-influence ng mga tao sa tamang paraan, tamang dahilan. Diba? Tama. So, I'm proud na naging guest natin si Ron. Ano ba ang full name mo? Yan na po Kasi yun, Ron ma'am. P. Ron eh. po. Ron lang talaga. Ron. Nahirapan, concern po ng parents ko po noon, kapag mahaba raw, baka mahirapan ko pong isulat yung pangalan ko. Pareho tayo. Kasi Corazon Alma ako nung grade school ako. Alma na lang sinusulat ko para 4 letters. Oo. Pero Sa kailangan buong sa passport, hindi pwedeng shortcut. Kailangan yung buong pangalan. Saan naman ang mga salo? Taga Pangasinan talaga. Opo, ma'am. Taga Pangasinan, but at the same time, Minmale. mag-anak din po kami sa Aurora. Then, Yes. Secretary of Education na si Quirino. si Secretary Edgardo Angara. Angara. Opo. Angara. Ayan, magkakasama Oo. kayo nun, di ba? Nag-give up siya pagiging senadora kasi hindi na siya tatakbo ng 2024 eh. Opo. Kaya nag-give up na O, siya. di senador na tayo Sana may ngayon. continuity. Senador Kahit na ang tayo. papalit ng presidente, siya pa rin. May Yun. continuity. Okay, doon sa mga nandito sa atin, iba-ibang mga lugar na to, iba-ibang mga bansa at iba-ibang lugar dito sa
Pilipinas. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood natin. So, Kong, attorney Kong na, attorney pa, di ba? Ron lang po, okay na po, Oo. Ron. Sige, Kong Ron, kasi magandang merong ano kasi, 'di ba? Sa Japan Ma'am Cora, 'di ba? At saka sa ano kailangan merong title, 'di ba? Oh, sir, attorney, sa ngayon ba may mga nakabinbin ka pa ba na dapat tapusin sa Kongreso? Meron ka ba mga bills na nandyan? Marami po. Kagaya po yung binabanggit ko po sa inyo, yung Magna Carta Filipino Seafarers, patapos na po yon. Hopefully, mapipirmahan din po ng Pangulo soonest. Nakapag-BICAM na 'yon? Opo, tapos na po yung Oh, BICAM. okay. Then, later on, isasabit na lang po sa ating Pangulo. Then, may equivalent po noon, Magna Carta of Filipino migrant workers, specifically for land-based. Kasi iba po yung challenges na kinaharap po ng mga land-based saka sa sea-based. Then, meron po tayo ngayon, inaayos ko po ni file, ang pangalan po niya OFW Registry Bill. Ang simpleng-simple lang po yon, pero malaki po yung impact na mangyayari po nun. Kasi sisiguraduhin po natin na yung mga kababayan po natin kapag nag-abroad po sila, dapat may scorecard para masigurado na sila po'y talagang handa. Kasi ang nangyayari po, kaya marami pong mga pagkakataon nagkakaroon na po ng problema, ay hindi po handa yung mga kababayan po natin sa pag-abroad. Ito rin po yung naging dahilan kung bakit pupuntahan po natin yung sa Kuwait, Okay. na ang naging stand po ng DMW ni Secretary Hans at nung kabuuan po ng kagawaran, yung ipapadala po sa Kuwait sa pagbubukas muli po nito, yung mga may previous experience sa ibang bansa. Not necessarily sa Kuwait, kundi nagkaroon na po ng Sa Middle idea. East. Opo, sa pag-abroad bago po sila pumunta po roon. Kasi Yes. medyo iba po talaga yung Kabuhayan. challenges na kinaharap po Oo. nila po roon. Correct. Kaya requirement na dapat nakapag-abroad na po siya bago po siya pumunta po roon. But the same time, dito sa panukala po natin, not necessarily na nakapag-abroad na, kundi kailangan po, kasi kung ganun lang po yung basis po natin, kung pangkalahatan yun yung mangyayari, wala nang bago na pwede Yes. mag-abroad. So, ang nais po natin, may registry ng scorecard. Ang ibig sabihin po nito, kahandaan. Handa na ba siya? Not necessarily na nanggaling po siya sa ibang bansa, pero dapat mayroon siyang kakayanan na naintindihan po niya yung lahat po ng pwedeng mangyari. Kasi isa sa mga dahilan, kasi nag-ikot po tayo dyan sa Middle East, kung makikita po ninyo dan, Secretary at saka Ma'am Fe, yung mga bahay po dyan, malalaki po talaga sa Middle East. Yes. Yung Sobra. regular po na bahay po nila, ito po yung mga bahay na malalaki sa mga subdivisions natin. Sa bahay sa Pilipinas, lalo na kapag probinsya, alam naman po natin isang kwarto, yun na yung Yeah. bahay. Oo. So, hindi handa po yung mga kababayan Tao. po natin na ganun pala yung dadatnan po nila pagdating po nila sa ibang bansa. Ang kadalasan, yung mga bahay po na yun, isa o dalawa lang po yung kasama sa bahay. So, tapos trabaho po nila lahat. Trabaho po nila paglilinis, pagluluto, pag-aalaga ng bata, paglalaba. All around. So, marami, all around po yun. Na kung excited lang po sila, excitement lang yung dala-dala mo, o kahit handa ka, Pwede. pero hindi ka prepared psychologically. Kaya kadalasan, yung mga unang-unang pagdating po doon, sila po yung later on, after few days and first weeks, sila po yung nagre-request na ma-repatriate, na umuwi na ng Pilipinas. Kasi nagugulat sila. Sa Siyempre, laki. sasabihin nila, nagkaroon naman ng training dito. Pero, hindi sila handa na ganun pala yung dadatnan po nila doon. Ako mismo, pag kinukwento po yung ganun, hindi ako familiar eh. First time kong makapunta, makaikot na makita yung mga ganung kalalaking mga bahay. And dalawang tao lang po yung kasama po nila. Kaya, kailangan po talaga yung kababayan po natin psychologically Alamin mentally niya. prepared po sila. Ako, meron akong isasanggunin sa'yo, no? Meron akong isang tinutulungan, taga-Iran, nakagyera sa Iran, di ba? So, siya napadpad dito sa Pilipinas, tumira sa Palawan. 41 years na siya dito. Wala pa siyang estado. Kasi hindi naman siya ng Bureau of Immigration. Siyempre, para magdaan, parang may batas para siya maging Pilipino. 41 years na siya. Yun ang patira mo. Pwede na ba siyang maging kabayan? Dahil 41 years na siya dito. Pero, siya ay Iranian. At the same time, nag-iisip siya, gusto niyang makauwi sa bayan na gyera sa bayan nila eh. Magulo eh.
So ang feeling ko, hindi na siya pwedeng makauwi, pero pwede siyang maging Pilipino after 41 years in the Philippines. Pag-aralan mo na lang. Referral ko na. Ipadala niyo po sa akin yung detalye. Actually, Yes. po I told him to write. I Opo. told him to write his story because it might be mind-blowing, pero it will capture the sense na pwedeng maging kabayan after 41 years. Apo. Actually, Diba? kaibigan ko po ang Iranian Embassy. So, may invitation actually ako para sa inauguration ng bago nilang presidente. So, ipadala po Sige. nila sa akin. Sana ma-meet mo siya bago ka pumunta. Kailan ba yung inauguration? Malapit na. July 30. Ano oo. yun? Before that, I will arrange a meeting with you and Yan, ang pangalan pa nga, Abraham eh. Abraham. Alam mo, para Sige. tulungan din natin siya, Ma'am Cora, kasi alam natin na, di ba? Kung ano ba yung mga pwede niyang advocates natin. Ito, may isang nag-text sa atin from Kuwait, Marso Desiree, yan. Cruz, yata ito nila ko. Mapagpalang tanghali po sa iyo dyan. Shout out from Kakampi, Kuwait chapter. Nice to see you again, Ma'am Cora and Congressman Ron P. Salo. Hope to meet you soon again here in Kuwait. God bless po. Mabuhay ka po sa Yes. inyong tinatakbo. Yan. Mabuhay daw po kayo nakaganon. Yan. Maraming Ito yung mga salamat po. taga-Kuwait na Hanap tayo ng pinuntahan. pondo makapunta sa Kuwait. Mahirap. Kasama ni Congressman. Mahirap pumunta doon ko, Ma'am Cora. Di ba, Mahirap madam? doon, pero ngayon okay na kasi nung pagpunta po natin, ito po yung isang magandang resulta ng pagpunta po natin noon. Immediately after, actually at that time, ni-request na-meet ko po doon yung equivalent to Vice President po natin. So, siya po yung First Deputy Prime Minister and concurrent Minister po ng Defense and Interior. So, siya po actually, nagulat po ako dahil hindi ko in-expect na mamimit ko po siya. Kasi ang schedule ko po ay pupuntahan po yung mga kababayan po natin doon sa shelter, makipag-meet sa mga embassy officials and mga Filipino community. Then, bago po ako lumipad po doon, nasa UAE po ako, Dubai, sinabi po nila sa akin, nasa airport na po ako nung nabasa ko, na imi-meet po ako nung First Deputy Prime Minister po nila. So, tuwa po tayo dahil talagang may desire po sila na umpisan muli yung Ayusin, no? pagganahin para initin ulit yung relasyon po natin. And of course, maging bukas po yung Kuwait para sa mga kapwa Pilipino po natin, skilled professionals, and of course, yung mga naghahanap ng mga domestic helpers. Yun. So, Pero ako ang paniniwala ko, kailangan paghandaan natin anong pwedeng trabaho pag umuwi sila. Ang nakikita ko, entrepreneurship na lang. Dahil imposible namang ang trabaho dun sa Kuwait, yun din ang trabaho sa Pilipinas. Kailangan, parang yung ginawa ng DSWD, na tulong puhunan, nasa bahay sila, meron silang ginagawa na kumikita. Kasi ang feeling ng iba ang trabaho, gusto, negosyo, walang nag-iisip ng talagang negosyo na makatutulong sa komunidad. At the same time, hindi kailangan lumayo. Nandun pa rin sila sa kanilang lugar at makakatulong sa kanilang community. That's a dream that I have na kung taga-roon ka, nandoon ka, pero may hanap buhay ka para makatulong sa mga kababayan. Kaya tama sa kababayan yung kabayan. Yes, ma'am. Actually, doon sa ini-explain ko po sa inyo, Secretary, at saka Ma'am Fe, yung sa 3 Cs of Education na binabanggit ko po. Yan Yes. po yung isa sa buod po noon. Na yung nangyayari po kasi ngayon, I'll be honest with you, na naiisip po, nakukonsider yung pag-entrepreneur, pagkagaling po nila ng ibang bansa. Matapos po sila na makaharap Makaipon. ng mga challenges. Matapos po sila na i-repatriate. Na yung pinag-umpisan po nila, umalis po sila dito sa Pilipinas, nangutang siguro kung nangutang pa, pero pagbalik po nila, it's the same story. Wala nangyari. Right. At naghaharap po sila ng support mula sa gobyerno. Kaya ko po nabanggit po yan dahil bakit lumalabas, kung kinukonsider mo yung entrepreneurship pagtapos na. Ba't mo kailangan pagdaanan po yun? Ngayon Kaya pa lang. po pumapasok yung sinasabi ko critical thinking. Na yung kikitain mo doon, pwede mong kitain po rito. Bakit mo kailangan pagdanasin yung lahat ng mga dinanas Hirap. mo doon na hirap na po pwede naman po mag-entrepreneur ka na umpisa pa lang. Yeah. Ang nangyayari po kasi sa atin ngayon, parang
okay na, patapos kang mahirapan dyan, inirepatriate ka, subukan mo ito. Pero hindi pa po pwedeng baliktarin natin. Bago mo kinonsider na mag-abroad at iwan yung pamilya mo, Buuin mo na. isin yung lahat, di po ba? I-consider mo muna yung mga other options. And we need critical thinking to address that, as well as competency. Na kailangan maturuan na po sila kung entrepreneurship yung competency na gusto nating ibigay, then we give them competency. And related po doon, ma'am, yung binabanggit po ninyo, kasi alam naman po natin kung ano yung resources na meron ng Pilipinas. Punong-puno po tayo ng resources ng yamang dagat. Yeah. Pero hindi po natin na pinapalakas yung kakayanan ng mga Pilipino when it comes to fishing and developing the aquaculture. Di po ba? Ang tingin po palagi dyan, mababa. Kaya hinahanap palagi natin, may degree dapat ako. Pwede naman tayo magkaroon ng degree related to that kung ang desire po natin yung talagang degree. Pero ang kailangan po natin dyan is the capacity and to understand also na iyan, at the end of the day, pareho lang yan. Kung pumunta ka sa abroad, pera ang hinahanap mo doon. Pag nandyan ka sa Pilipinas. nilinang mo yung kabukiran na meron ka o kaya yung palisdaan na meron ka, it's the same money. Pareho lang yung kulay. Correct. Kaya nga, ako natutuwa dahil I'm a member of International School for Sustainable Tourism. Sila nakapag-abroad. Di naging parang, nagtatrabaho sila pero parang turista sila. Pag uwi nila ngayon dito, dapat wag magiging turista sa sariling bayan. Dapat sila na ngayon ang mag-develop para maging ma-invite natin as many people. Kasi bakit ba nauso ang Pogo? Kasi mabilis ng daratingan, nagpapagwapa ng building. Mali yun. Maling prinsipyo. Kasi ang tunay na turista, nagpupunta dito, sandali lamang, pero gumagastos na nagbe-benefit ng Pilipino. Diba? Ayan, meron dito na sabi, Ma'am Cora at Ma'am Fe, pag gusto nyo pumunta dito sa Kuwait, sabihan nyo lang ako kasi pwede ko ipakilala sa Ministry of Defense. Sabi ni Marso DC Freddy, mahal. May invitation na po pala kayo. Alam mo, mahal yun, pero kung ang purpose mo, meron kang pag-aaral na gagawin na makatutulong, hindi magiging mahal. Para kang nag-tour na merong benefit. Apo. Okay. Merong benefit. So, Kasi, alam mo, Ma'am Cora, nainggit naman yung mga taga Hong Kong. Sabi ni Ricardo. Ricardo, yung nanonood din sa atin, Ma'am to. Paano naman kami dito sa Hong Kong? Di ka naman nagpunta, Kong. Kong, ano ba? Nagpunta po ako dyan, kaya lang mura lang sa Hong Kong, mura lang. Okay, siguro pag kami pupunta, sabihan mo kami kasi para yung mga community, 'di ba? Makakausap mo. Alam mo iba 'yun iba yung dating ng mga ganong Ma'am Cora, 'di ba? Yung napasyalan mo sila, kinumusta mo man lang, ang sarap na ng feeling ng mga Pinoy na gano'n. 'Di ba, Kong Salo, 'di ba? Opo. I-announce ko na po dito kasi inayos ko naman pong pagpunta ngayon sa Saudi Arabia. So Okay. pupunta po ako ng Riyadh, ng Jeddah, and Al-Kubar. So, inaayos ko po by first week siguro ng Agosto. Okay. So, meron kami sa Saudi Arabia, sa Al-Job, 500 yung nandun. Opo. 500 yung miyembro namin doon. Kaya sasabihan mo kami. Mali mo, Ma'am Cora, sinama ka nito. No? Di ba? Di ba? Mahirap din maglakad. Kaya ang mahalaga, pagka galing doon, pagpunta dito, may ulat. May Ulat ito niya. sa bayan. Para ibig sabihin, kasi kabayan naman ulat ng mga kabayan sa ating bayan. So, Okay. gagamitin natin ang platform ng kakampi na nakita niya na marami tayong kakampi doon Sa sa ibang mga bansa. bansang pinuntahan niya. Correct. So, si Congressman Ron mag-uulat. Yan. Kaya kasalo tayo sa ulat niya dahil gagamitin niya itong plataforma para maulat niya ang Ano karanasan nangyari? niya doon. Kasi Okay. some are bad stories, some are not good stories. Yung experience ko nga doon sa Korea, nag-aalaga siya ng infant na yung maid siya, katulong siya. Pero may anak siyang iniwan na 3 years old. So tama ba yun na iiwan niyang anak ng 3 years old Tapos para mag-aalaga ng mag-alaga iba, ng no? infant sa Korea o Taiwan? Yun. Parang yun ang mali. Yan. Kung ako ang head nung OWA, sasabihin ko, kaya POA, hindi ka pwede munang
umalis. Ang anak mo ay bata pa, mag-aalaga ka sa ibang lugar. Samantala ang anak mo mas kailangan ng alaga. Ayan, Mga ganon. Ma'am Cora, ito na. Si Ma'am, Miss, maraming salamat doon sa binabanggit po ninyo para magkukonsider po natin dyan as part ng scorecard doon sa binabanggit ko po sa inyo Yes, yes. OFW registry. Kasi ang mga umalis, yung hiwalay sa asawa, hindi happy sila sa kanilang pamilya, I can understand, gusto nilang umalis. Pero may handa ba sila? Ang mangyayari, lalong magkakaroon ng hidwaan. Ayaw na lang umuwi. Alam mo, nag-aasawa sila doon sa ibang bansa. Answer ba yun? Hindi necessarily answer. Dahil lalo na sa Australia, ang mga lalaki doon ginagawang katulong yung mga asawa. So, I tas don't think I will be walang happy. pera, no? Nakapunta rin ako doon. At sige nga, may sinasabi si Kong kanina di ba? Kung ano ba yung sinasabi mo tungkol sa binabanggit ni Ma'am Cora? Opo. It's Tama a po yan, I scorecard. completely agree. Yung sa bill po kasi natin, OFW Registry Bill. So, mayroon pong parameters po doon kung ano ba yung dapat o di dapat para makonsider na siya'y payagan. Kagaya po Yes. yung binabanggit po ni Secretary. Totoo po yun. Malaking social cost po yun. May anak po silang malit po rito o marami po silang anak. Then suddenly, ang kapalit nun maghanap buhay para makapagpadala ng pera sa kanila. Pero, kumusta naman yung pamilya na iniwan? Kaya nung nagsalita rin po ako sa isang event po ng OWA, sabi ko sa kanila, dapat ang unang palaging iisipin po nila at ipaglalaban nila yung pamilya po nila. Kasi umalis po sila dito para sa pamilya. Pero pagbalik po nila, nasa na yung pamilya na naging Watak-watak rason na. kung bakit ka umalis. But in the first place, dapat na-consider mo yon, di po ba? Bago ka umalis, alin ang mas mahalaga? Yung quote-unquote, ipapakain mo yung convenience, comfort na pwede lang maranasan kapag nandun ka at makapagpapadala ka ng pera? O yung kabuuan po ng pamilya mo? Yun, oo, tama. Ayun, at siyempre sabi nga nito mga nanonood sa atin, ayan, sabi ni Mila, sa Aljob po kami, sir. Aljob Kingdom of Saudi Arabia, puntahan niyo po kami. Ay, hindi, parang sinasabi nila, kung saan ka na doon, pupuntahan ka nila. Opo. Ang galing. Oo. Para iyan ang Shunife. Kung saan ang itinerary mo, aabangan ka nila. Abangan ka ng mga Papadala ko community po sa natin. inyo. At saka, ewan ko kung open ang media doon, sa mga lugar na yon. But I think Open. you should speak. Open to naman, talk open about naman. May Opo, mga, sa Kuwait, nagkaroon po ako ng opportunity na interview po nila interview, ako doon sa isang yes. radio, TV, teleradyo. Actually, yung equivalent ng ABS-CBN. So, sila po yung nandoon. So, TFC. pati GMA. Then, mayroon din po, kinover po ako ng yung Arab Times. Nasa base sa Kuwait. sinusundan ka namin dun Ang nagre-report naman Siguro dito, dapat yung mga... ma-interview ka ng Al Jazeera. Al Jazeera. Malay mo, sa susunod Sa po. Qatar po yun. Tama po kayo. Siguro sa pagbalik ko, mas maganda kung Hindi, ma-coordinate. alamin mo kung sino-sino mga namumuno doon. You can see no less than President of Al Jazeera para makita nila na ilang Pilipino ang nandito. Kasi dapat ma-feature. Tsaka yung magkagalingan ng Pilipino. Opo. Yun. Kasi kagalingan ng mga kabayan natin in those countries na maaaring hindi nila alam pero dapat malaman. Yun. Siguro ang mangyayari sa atin kung ay kayo lalabas ng bansa, sasabihan mo kami kagad para may natin dito, may Sige po. ayos, Opo. di ba? Kasi alam mo, nakikita ng mga OFW, natutuwa sila, di ba? Yes. Tingnan mo yung nandun nga nung sinabi kong darating kayo doon, di ba? Nagpilit talaga magpunta sa'yo. Nagpakuha ng picture, Ma'am Cora. May laki-laki K. di ba? Yun yung isang maganda sa mga community natin sa ibang bansa. Kong? At saka siyempre, siguro mag-uulat na siya, Ma'am Cora, ano na ba ang mga nag-gain niya doon sa mga pinuntahan niyang lugar. Bukod doon sa Kuwait. Sa Kuwait kasi nalaman na natin na open na sila, di ba? Opo. Ipaalam sa atin kung saan lugar para i-anunsyo. O darating dyan si Congressman Ron P. Salo, RPS, Republic of the Philippines, Senator, future Senator. Okay, so, Kong, sige na, mag-ulat ka na kasi may mga naghihintay sa atin dito.
Tinitingnan ko. Sige, Kong. Opo, yung pagpunta po natin sa Kuwait Abu muna. Dhabi and Dubai, Sige. minute natin syempre yung mga Filipino community po roon. But at the same time, ang pinuntahan po natin doon kasi may isang malaking kumpanya po doon na nangailangan po ng mga Filipinos. Kailangan po nila at least 5,000. So, chinek ko po yon. Tinanong ko muna, inikutan po natin yung mga Pilipino po nilang mga empleyado kung kumusta po yung treatment po sa kanila. And natutuwa naman po tayo dahil sabi po nila, yung kumpanya na pinagtatrabahoan po nila ay inaalagaan po sila. Okay. So, maayos po yung treatment po sa kanila. Then, ganun din po, umattend din po tayo ng Independence Day celebration and yung mga concerns po ng mga kababayan po natin doon, pinarating po nila sa atin, nagiging conduit tayo immediately para mabanggit din po natin sa DMW at saka sa OWA yung mga concerns sa mga kababayan po natin. Then, pagdating po ng Kuwait, nakipag-meeting po tayo doon sa First Deputy Prime Minister. Then, later on, pumasyal din po tayo sa shelter. And kasama po yun sa mga pinag-usapan. Natutuwa po tayo na maayos po yung kalalagayan po ng mga kababayan din po natin. Kasi isa po yan sa naging concern po talaga, yung shelter para sa mga Pilipino. Yung shelter na pinagawa po ng Kuwaiti government ay maayos, maganda, na doon yung mga kapwa Pilipino po natin, pati yung mga iba po doon na may mga anak. Problema. Opo. Actually, yun po yung binabanggit po ni Secretary De Leon kanina na irespeto po natin yung batas po doon sa bansa kung saan tayo pumupunta. Yes. Kasi honestly, bawal po ang magkaroon po ng relasyon po doon na not within the marriage. And mas makasaklap po doon, hindi lang relasyon, kundi may proof talaga kasi may mga anak po sila. Anak po nila sa ibang mga lahi. Pero, of course, inaalagaan pa rin po sila ng Kuwaiti government. Bagamat yun ay hindi katanggap-tanggap sa society ng Kuwait, hindi naman po nila pinapakulong. Kasi honestly, that would merit pagkakulong and immediate deportation. Pero habang hindi pa po sila na de-deport, ay nandun po sila sa shelter, inaalagaan po sila. Libre po lahat po doon. Naka-aircon din po sila. Wow. And lahat po ng pagkain po nila, pati may merienda pang araw, tapos sa gitna may mga other activities, may mga tawag dito, palaruan, billiards, etc. para dun sa mga nandun na mga kababayan po natin. Later on, nagkaroon po ng pag-lift nung ban. Kasi may ban po sa mga Pilipino na pumunta. Ako rin mismo, nahirapan po tayo na pumunta po ron sa Kuwait. Pero after that, a week after or 2 weeks after, nilift na po nila. Okay. Kaya ngayon, yung DMW rin po ay nag-release na po ng guidelines para sa pag-alis po ng mga Pilipino, whether professional or skilled, as well as dun sa mga household workers. Then, pumunta po tayo ng Qatar. Kasi sa Qatar po ngayon ay kapareho rin po halos ng number of Filipinos in Kuwait. Kasi sa Kuwait, umabot po ng 280,000 before. Pero ngayon, because of the ban, bumaba po ito, mga 245,000 na lang po yung mga Pilipino po sa Kuwait. Pero I'm sure, tataas po yan ulit dahil po na-lift na po yung ban. Pagdating po sa Qatar, there are around 280,000 din po na mga kababayan po natin na nandoon. Although medyo bumababa na po ito dahil alam po ninyo, hindi na po ganun ka bullish yung economy po nila compared before the FIFA, talagang grabe po yung construction doon po sa Qatar. Ngayon, medyo maintenance na lang po kaya hindi na po ganun karami yung mga kababayan po natin. Although, of course, 280,000 is still big. So, naikot po natin yon, kausap po natin sila, at yung isang professional group, yung sa mechanical engineering, nagkaroon po sila ng international assembly doon po sa Qatar. So tayo po yung naging main guest speaker po nila. So galing po ng iba't ibang mga bansa, yung mga mechanical engineers, doon po sa Qatar po sila nagkita-kita. Yun. Very good. Ang galing, di ba? Pero anyways, babalik kayo mga mamila kayo po dyan sa Saudi Arabia. Hintayin nyo po ang ating putihing kabayan party list, Attorney Ron Saldo. Ayan. So, yan, naantay-bayanan ka daw nila. Ayan. Di ba? Pero sa ngayon kasi, maganda na yung nangyayari. Kasi nung nalip yung ba, nandun ka, nag-meeting naman kami dito sa DMW. So, ang napagmitingan nga, yung mga
mangyayari sa kabuuan ng Kuwait. Pero ang tanong ko kasi bago itong una na to, meron kasing napag-usapan na magkakaroon ng anong tawag, shelter. Parang instead na 24 hours ang mga tawag dito, yung mga kasambahay, parang yung parang stay out. Natuloy yon, Kong? Natuloy ba yon? Kasi napagbitingan dati yun ng DMW, kasama kami dun I sa suppose OFTCC. depende yun sa trabaho. Kasi kung work naman, hindi talagang kailangan overnight stay. They must provide housing. So Yun that's yung isa. another story, di ba? Opo. Pero Sasagutin ko po napag-usapan yung yun. sa shelter, ma'am. Opo, totoo po yun. Ready na po, open po yung shelter po ng Kuwait na pinagawa po nila. Pump shelter ang tawag po nila doon. And nakita ko po ang capacity po noon is more around 500. Wow. And marami po mga Pilipino, I Pero think, may problema ang Pilipino na napupunta doon. Kasi Opo, kung ito wala po yung mga problema, bakit runaways. ka darating sa shelter? Opo, Diba? kadalasan po ito yung mga runaways na tinatawag. Ito po yung lumayas po sila sa amo po nila. Yes. Yung mga pa po yan, mga overstaying kasi nagkaroon po ng crackdown, quote unquote. Mayroon pong pulisiya ngayon, yung Kuwait, sabi po nila, lahat ng mga illegal, dapat Yes. bibigyan po dapat sila ng magstay. amnestia, hindi sila ikukulong, hindi sila ipoprosecute kung kusa po sila na susuko. So, yung mga iba po doon, galing po sila na sa labas, overstaying na po sila, nag-surrender po sila, so punta po sila sa pump shelter. So, hindi po sila ikukulong, kundi nandun lang po sila sa pump shelter, hindi po yung kulungan, kundi tuluyan ng mga Yes. kababayan po natin. So, libre po lahat doon. Pwede po silang lumabas, pwede silang umalis po doon, pero ang mahalaga dahil mayroon po silang tinutuluyan. Kaysa before, napatago-tago po sila. Although, syempre, hindi po sila makakapagtrabaho na. Inaantay na lang po nila na sila yung ma-repatriate sa Pilipinas. At the same time, may pinapagawa rin ulit yung Pilipinas. Kuwait government Kuwait. na mas malaki pa po kaysa doon sa existing ngayon. Ang sinasabi po nila sa akin, around 700 yung capacity po noon. Para mas magkaroon talaga ng opportunity, kung talaga nagkakaroon sila ng concerns, ay immediately pwede po silang pumunta po roon. Number 2, yung shelter din po na inoperate po ng Pilipinas dati, kasi mayroon po, napuntan ko po yun Yes. sa isang lugar po doon, ay hinahayaan din po ng Kuwait government kung gustong i-operate ng Pilipinas. Pero from my point of view, sabi ko nga, ba't mo pa kakailanganin na i-operate? Mas maganda naman po yung sa Kuwait. Libre Yes. pa. Di po ba? Ba't mo i-insist mag-create ka ng sarili mo? But of course, may mga instances na kakailanganin, so may opportunity pa rin na magamit po yun. Number 2, Kailangan walang pasaway na ng mga kasambahay na Pilipino dahil sila ang problema, minsan hindi naman mga among pero may mga sitwasyon na yung talagang mga amo nila ay masama. So, we have to distinguish between the grain and the chaff. Kaya napakahalaga. Napakahalaga ng ginagawa mo at para may yulat kung ano nangyayari sa kanilang lugar. Okay. So, pagkabiyahe mo, pagkabalik mo, magre-report ka sa kakampi. Sorry. Kasi sasabihin mo, kung may naaapi, may kakampi. Meron bang naaapi doon? Kung wala, happy kami. Yun. Opo, So, Kon, opo. yung number 2 mo sinasabi. Opo. Doon po, mayroon pong concern yung mga kababayan po natin, particularly yung tinatawag na unpaid salaries, na hindi raw po na ibibigay ng tama o kayo na ibibigay ng on time yung mga sweldo po nila. Kaya isa po yung sa dahilan kung bakit po sila umaalis. Ang solution po doon, yung First Deputy Prime Minister mismo nag-utos po sa opisyal po ng yung pinakamataas sa Bangko Sentral po nila na magbukas po ng bank account sa lahat po ng mga Pilipino na nagnanais para direkta na mailalagay yung salaries po nila doon. Yun. Pangatlo, yung concern po ng mga kababayan po natin, overwork sila. Kaya madalas ko pong binabanggit, dapat talaga naiintindihan ng mga kababayan po natin. At ang kadalasan na nagko-complain po noon, ito po yung mga unang-una na salta po roon. Kasi nga, hindi po nila alam kung ano yung dadatnan po nila doon na ganoon Yes. pala kalaki. Oo. Yung bahay na lilinisan po nila at yung pamilya na alagaan po nila. Kaya sinasabi rin po natin, doon sa mga recruitment agencies po doon, kasi may FRA, sabi ko sa kanila, huwag nyo namang pong
tawag doon, sulitin, sobra-sobra for 2 years yung lakas po ng mga kababayan ko, sabi ko. Kung malaki talaga yung bahay na yan, wag naman po iisa lang yung kukunin. Dapat mga 2 o 3 ang minimum na kunin po nila para May, of course, may hindi naman po kawawa yung kasamahan. kababayan po natin. Kasi, kaya lang, pag 3, baka, pag 3 na magkudyaba, labanan yung amo. Kailangan hindi pasaway. yung mga Oo nga. Pilipino Pero din. siyempre train na ngayon to Congressman, Medyo Opo. mas maayos siguro ngayon ang mangyayari. Kung Papareho hindi siya, rin pwede siyang ambassador. Ay, oo nga. Palagay ko. Sabi nito, secretary daw. Saan kaya? Secretary ng ano po? Pakisagot nga po yung sinabi nyo. Pwedeng secretary, sabi niya. Open po yung secretary sa namin, homeowners. Siguro subukan ko po yun. Pero anyways, alam namin na marami ka pang magagawa at gagawin sa mga hinaharap natin, sa mga iba-ibang din bukod sa OFW, mayroon ka pa, may families ka pa, may seafarer ka pa, yung mga ganong klase. Siguro minsan, bago ka tumungo sa Saudi Arabia, mag-meet tayong 3 nila, Ma'am Cora, no? Opo. Para at Isip least pa natin. makapagkwentuhan ng maayos at kung ano yung gagawin. At saka invitahin mo siya sa December. Ay, Yung event. Susulat na ako para may ayos Kaya lang hindi Guest ko speaker. Oo, hindi pa, naku, dami nang pumasok. Hindi ko pa malaman kasi kung okay yung December 16. Kasi pinais-ayos ganun Pag definite na, he can be a good speaker. Yes po. Totoo naman yun. Kaya inulit-ulit ka dito uli nila. Yan, sabi to, Congressman Ron Salo, one of the PhilCom officers in Kuwait, Ma'am Ana Del Mundo is also watching. Nanonood lahat ng mga taga Kuwait. Diba? Opo, na-meet ko po sila. Nagkaroon po ako ng opportunity na i-discuss kung ano po yung mga concerns po nila. At pinarating po natin immediately sa official po ng ating pamahalan din. Ang dami na nagpapasukan dito. Well, anyways, wala na naman tayong oras, no, Ma'am Cora? Lampas na. Opo, lampas na. So, magpapaalam na rin po ako Ay. kasi magpapaalam pa po kayo. Message Opo. ka muna, Kong. Mag-message Muli, ka maraming muna. salamat po, Secretary. Sabi ko nga po, isa po kayo sa idol ko sa paglilingkod po sa bayan. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Fe. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga kabayan po natin sa loob at labas ng Pilipinas na patuloy po na sumusubaybay dito po sa programang Kakampi. Maraming salamat sapagkat patuloy niyo pong ginagabayan ang mga kababayan po natin at nawa ay talagang maintindihan po ng mga kababayan po natin na yung pagtatrabaho sa ibang bansa hindi po ito walk in the park. Kundi talagang matindi po yung sakripisyo. So, kailangan maintindihan po ninyo. At yung mga mahal po na nila sa buhay na naiiwan dito, hindi po pinipulot po yung pera. Yes. Mahal po ninyo doon, sometimes naalala nyo lang po sila kapag panahon na po ng bayaran o kaya kailangan po kung ano nung mga kailangan po nating bilhin, doon suddenly naalala po natin yung mga nagtatrabaho po natin. Sana malala nyo po sila araw-araw at naalala po ninyo yung kailang masakripisyo para sa inyo. So, yun lang po, patuloy po natin paglaban yung pamilya po natin. Kasi at the end of the day, sinasabi po natin, yung pagpunta po sa abroad, yan ay para sa pamilya, para sa mahal sa buhay. Kaya sana pag uwi po ninyo, intact pa rin yung pamilya po ninyo. Kasi yun po yung rason kung bakit po kayo umalis sa Pilipinas. So, Yan. salamat po, Galing. magpalain po tayong Panginoon. Ayan, Galing, ang sabi galing. ng mga taga Thank Sumaludo. you. Sumaludo yung mga taga Kuwait. Yan. Sabi ni Ana Del Mundo, thank you, Kong. Yan. Di ba? Okay, maraming salamat. Maraming po salamat. Ma'am Cora, last challenge sa'yo. Well, magagawa natin ang lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Yan ang message para sa kabayan. Yun. At syempre ito po yung lingkod, Fe Nicodemus para sa ating Kakampi Online. Maraming po salamat kong Attorney Ron P. Salo. At syempre, magiging kapartner ka na namin dito. At ikaw ang guest ni Ma'am Cora sa ating Gawad Parangal. 13 OFW Gawad Parangal. Maraming pong salamat. Thank you. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Hindi na po ako.